Hello, good morning. So ngayon ay March 27 and konti na lang. Mga 4 na araw na lang is harvest day na para dito sa ating 45 days na Olmeti na tinanim natin noong February 16. Yan, ito. So sa palagay ko, goods naman yung laki niya. Naabot naman siya ng 100 grams. Pero makikita pa natin pag tinimbang ko. Pero ito, after 5 days nitong harvest na to, mako-compare naman natin siya dito sa mga lettuce natin na inalagaan natin sa foliar. So ito yung mga iba pa. Yan. So alam niyo naman yung pinakauna February 16, tapos February 20, February 25 yung scamander doon. Ito yung March 1 and March 6. Yan. So, mako-compare ko rin siguro sa location kung sino yung may pinakamagandang tubo o laki nung Olmeti. Although may scamander tayo dito. At meron na tayong scamander na nailipat kahapon. So, ito wala na. Deads na to yung mga ano ba yan? Black Simpson. So, kahapon pala, itong mga Black Simpson, tiningnan ko. Since mga ganyan lang kataas yan itong pinaglalagyan nila. Ilang days na rin sila dyan. So tiningnan ko, kailangan nila ng konting tubig kasi wala na dun sa taas yung water level nila. Hindi naman sila lahat mahaba na yung ugat. So ang ginawa ko, nirefill ko, lahat na nirefill ko, pati yung medyo mahaba naman yung ugat at umaabot din sa tubig. So para sabay-sabay sila. So yan, nag-refill tayo dyan kahapon. Pero kung makita nyo, leggy naman talaga siya. Okay, ito, wala nang problema. So kahapon, nag-transfer na ako ng mga Thai basil natin. Pero ngayong umaga, ayan, napansin nyo, kinain ng ibon. So ayun, siguro isa na talaga sa gagawin ko is makover ko na to. At saka hindi ko na sila itambay dito after ko silang i-transfer. Kasi yun, mga dalawa o tatlo. Ayan, tatlo. Yung namukbang ng mga ibon. So, ayun. I-cover natin yan ng net. Then, ito, lagyan ko to ng patungan para doon na lang natin ilagay yung magiging taniman nila. Pero may mga pesto pa naman dito kasi sa isang ganyan. Siyam yung nalalagay ko. Tapos may tatanggalin tayong dalawa dito. So, mapapalitan din yan. So, ayun. So, goods naman. So, tingnan din natin to kung anong mangyayari. Sana mabuo yung bunga nito. So, didiligan ko itong mamaya. Lagyan na rin natin nutrient solution. Yan. So, goods naman. Mukhang magkakaroon din ng bulaklak yun, no? So ito kailangan kong i-refill. Pero taasan natin ng nutrient solution mamaya. Kaso yung pang-read ko pala nasa baba. Anyway, yun yung gagawin natin mamaya. So ito, dilig-dilig. Siguro maglagay na rin akong compost doon kaunti. Yan. Para maging nutrients niya. So ito naman yung mga lemon basil natin. All goods naman. Yan. Lumalaki pa rin naman sila. So didiligan lang natin sila lahat. Tapos ito, hindi ko pa alam kung anong gagawin ko dito. Pero sa mga basil pala, nagtanim ako sa baba, dun sa indoor nursery natin. Pero nasa incubation area pa. Nagtanim tayo mga at least 10. Pero yung mga buto ng sweet basil ko, tsaka Thai basil, tinetest ko kung okay pa. Pero yung lemon basil, nakita ko kahapon, nag-germinate na. So mga more than a day, mga 1.5 days, nag-germinate na sila. So, ito naman, yung ating setup dito. So, ang aasikasuhin ko ngayon, isa sa mga activity ko is, yung ganito, bubutasan natin para magkasya dyan. Para meron silang insulation dito. Kasi nga, stagnant yung tubig natin dito, ayaw naman natin na sobrang maging mainit pag tagal-tagal. Tsaka kung tinitingnan ko pala parang hindi pantay no? Hindi pantay. So ayusin din natin. Urong ko lang konti doon. Ayan. So ayan. Dito naman okay naman yan. Ayan. Lalo na pag pasok ko yung ugat niya kasi
malulubog ko talaga siya dun sa nutrient solution. So ayan, ito yan. Yan, bubutasan natin para magkasya sila dyan. Maisuksok natin. Tapos lalagyan lang naman natin ng tape. Tapos since kulang pa yan, lalagyan pa natin ng cover dito sa baba. Yan, insulation. Pero yung itong top muna ang gagawin natin. Pero lahat yan dapat malagyan natin insulation. So ito, 10 ang may lalagay natin dito. So ang una natin na ilagay yung scamander na itinanim natin nung March 11. So na-transfer na natin sila dito after 15 days. So susunod ulit, meron na naman tayong ililipat dito sa katapusan, sa 31. So pag harvest natin nung nandun, pwedeng hindi pala natin ilipat dito, pwedeng dun ko na ilipat sa pinag-harvestan natin. So, ganun yung mangyayari. So, para ma-maximize natin, titingnan ko lang kung ilan ba yung mailalagay ko. Tapos, kasi inaantay ko talaga magawa na yung double layer dyan para mas marami tayong maitanim. Pero sa ngayon, ang tinatanim ko lang weekly ay 6 seeds. So, kung lahat yun tumubo, 6 yung maitatanim natin. Kung 5 lang or 4, yun lang. Ito kasi 6 yung tinanim kong scamander, may 2 nag-fail. Kaya, ayun. Kung ano lang yung kaya nating i-transfer. Ayun, so ngayon, yun lang naman activity ko. And tuloy-tuloy pa rin tayo sa pagtatanim. Or, maliban nga pala dun sa itananim kong mga buto ng lemon basil, sweet, tsaka Thai basil, nagtanim ulit ako ng chives. Kasi yung huli kong naitanim na chives, hindi talaga tumubo. Tapos, nag-transfer na rin tayo, direct transfer tayo sa foam ng cucumber, cherry tomato. Tsaka, meron pa bang isa? Alam ko yun lang. Pero direct na siya. Hindi na natin siya nilagay sa incubation. Yung tinatakpan pa natin. Pero makita niyo yan sa video ko. Sa indoor nursery natin. Check nyo na lang. So, ayun. So far, waiting pa rin tayo na matuyo to at ma-harvest natin yung buto. Kasi, pag nakakuha tayo ng fresh na buto from Thai basil, sigurado ako, maganda rin yung germination nun. Katulad ng naging experience natin sa buto ng lemon basil. Pero yun nga, kung i-compare natin yung bilis ng pagtubo ng buto kaysa sa cuttings, mas mabilis talaga ang cuttings. Kung gusto nyo talaga mag-propagate through cuttings, yun talaga. Ang maganda lang sa buto, pwede mong itanim ulit or i-rejuvenate ulit yung mga halaman mo katulad nito. Kasi diba dati nag-decide akong itigil na yung lemon basil, pero naisipan kong itanim ulit to check kung sa conditions natin ngayon, lalo na sobrang init din ngayon. Pero kahit mainit, laban naman tong mga alaga natin dito. And hopefully dito sa location na to, kasi based sa experience ko, hindi rin naman ganun kaganda yung sikat ng araw dito. Yan, dito. Lalo na, dito ako madalas din ini-insekto. Dito. Maliban doon, hindi masyado. Tsaka mas maganda yung tubo doon. Based sa experience ko. Pero tingnan natin sa ganito, sa ganitong setup kung mas mag-improve siya. So, ayun. Iayusin ko lang to para maging pantay sila. Tapos ayusin natin yung cover and that's it. Yun lang naman yung activity natin today. At yun, label lang ako ng mga nandun na seeds. Titingin lang ako, may mga kailangan pa akong gawin. Pero definitely magdidilig tayo ngayon dito. Titingnan natin yung Olmetodon kung kailangan na rin natin i-refill. Kasi 4 days na lang, anihan na. Yun yung exciting part doon. Siguro 1 day before ng harvest, kunin ko na sila para sa baba ko na lang sila itambay para hindi na sila mag-direct sunlight. So hopefully, walang pait, pero based naman din sa experience ko, walang pait yung mga natikman ko eh. May nagkataon lang siguro talaga na stress sila nung na-harvest ko, kaya hindi naging maganda yung lasa. Yan. So yun lang. And thank you very much. Update na lang. So kung may tanong kayo, comment nyo lang. Yun lang. Bye-bye.